So, ito ngayong balita ngayon mga sangkay, mukhang, ito na ang inaabangan po natin. Itong si Romualdez ay mukhang bye-bye na. No, marami pong breaking news ngayon, pag-uusapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po mga sangkay. Tingnan po natin itong balita tungkol po dito kay Romualdez. Naku po. Ito yung sinasabi po natin ngayon mga sangkay na kumbaga si BBM, wala po talagang kinikilingan ngayon. Kamag-anak ka man, kaibigan ka man, o hindi, o ano pa man, yayariin ka ng Pangulo kung talagang may ginawa kang kalokohan. Ngayon kasi, itong si Romualdez, no, nai-issue ngayon tungkol po dito sa mga nasabing mga flood control projects na talagang rampant po mga sangkay ang isiniwalat ni PBBM tungkol dyan. Malala po talaga itong korupsyon mga sangkay. Sistema ng korupsyon sa ating gobyerno na matagal na pong nangyayari. Well, we don't know guys kung guilty ba dito si Romualdez o hindi. Pero ang gusto kasi ni PBBM ngayon mga sangkay, linisin po talaga ang gobyerno natin. Total cleansing na ginagawa po ng ating Pangulo. No, ayon nga po dito sa report mga sangkay, na mukhang tuloy na daw. Basahin po natin. No, ito yung balita. Ayan po, may breaking news mga sangkay. So ayon po dito, pagpapalit ng liderato ng Kamara, tuloy na bukas sa pagbubukas ng sesyon. So, goodbye, Martin Romualdez. Malakas ang ugong na ang papalit bilang House Speaker ay si Deputy Speaker Faustino D. ng 6th District ng Isabela. Una nang lumutang ang pangalan ni Ronaldo Puno ng 1st District ng Antipolo, Vincent Franco or Frasco, ito po yung sa Cebu, ng 5th District ng Cebu. Si Toby Tiangco ng nabotas, pero si Toby mga sangkay, nag-decline na. At ayon nga po sa kanya, no, wag nyo na akong isali dyan. Kasi sinabi na po niya mga sangkay na nagde-decline siya kasi baka sabihin na ginagamit lang niya itong issue ngayon ng corruption. Kasi mga sangkay, isa po siya sa nangangalampag mga sangkay, diba? Baka sabihin ng mga tao na ginagamit lang po niya yung issue ng corruption para maging speaker. So nag-decline si Toby Tiangco. Sabi po niya, wag niyo na ako isali-sali dyan. Oh, diba? Ganun dapat mga sangkay. Hindi yung tipong mga naghahabol sa pwesto ng ating gobyerno. So si Toby Tiangco at itong si Alfredo Albi Benitez ng Bacolod para sa posisyon. So, ito po yung mga pangalan na lumilitaw, mga sangkay. At bukas, magkakaalaman na kung sino talaga ang susunod na speaker. Pero alam niyo mga sangkay, nakakatuwa ito. Kasi, ito real talk lang, no, sa lahat ng mga nanunood ngayon. Diyos mio Marimar, presidente ng Republika ng Pilipinas na si BBM lang ang nakagawa nito mga sangkay. Na kahit po kaibigan, kahit po, di ba mga sangkay kasi bunuan, sinibak. Naniniwala ba kayo doon mga sangkay na talagang nag-resign siya? Hindi, ako mga sangkay, di pa ako naniniwala doon, talagang nasibak yun. Maraming nasibak mga sangkay na miyembro ng DPWH. At eto na mga sangkay, sabihin na po natin na hindi pwedeng mangialam ang presidente sa pagka-speaker, pero may impluensya pa rin po ang ating Pangulo. At ngayon, mga sangkay, mukhang nilaglag na po si Romualdez. At ito po ay nakakatuwang bagay. Kasi, alam nyo guys, wala pa pong presidenteng nakagawa nito na binangga ang sarili niyang gobyerno at isiniwalat itong mga ganitong klaseng kalalang problema pagdating po sa korupsyon. Alam nyo kung bakit mulat na mulat po tayo ngayon na may ganito palang uri ng sistema? Kung paano po kinukurap ang pera ng taong bayan mula po sa mga proyekto? Dahil po kay BBM. Hindi makakapag-ingay ang marami ngayon kung hindi inumpisahan ni BBM sa SONA. Walang presidenteng nakagawa na ito mga sangkay, kundi si BBM lamang. Nagawa ba ito ni Noy Aquino mga sangkay? Nabanggain ng kanyang gobyerno? At sabihin niya, sa aking gobyerno may mga kurap. Alam niyo mga sangkay, si
Kahit si PRRD noon, nagsalita siya, mga sangkay, na may mga kurap, sarili niyang gobyerno ang kanyang kalaban, etc. Kurap ang gobyerno. Pero mga sangkay, ito yung tanong wala po siyang nabanggit na mga pangalan na kung saan nasa kote o tinanggal. Kahit si Duque, mga sangkay noon, di ba nasadlak sa issue ng corruption, tinanggal po ba niya? Wala, mga sangkay. Sa DPWH, di ba? Nung sinabi niya ito, mga sangkay noon, na mayroon po siyang alam na rampant na ghost projects sa DPWH. Pero may ginawa po ba siya? May sinibak po ba siya? May tinanggal po ba siya, mga sangkay? Lalong-lalo na po yung sekretary ng DPWH on. Wala, mga sangkay. So talagang dito lamang po, nagkaroon po tayo ng kamalayan dahil kay PBBM. Kung hindi si BBM ang nagsalita, sa tingin nyo, maglalabasan ngayon ng mga tao sa kalye at sasabihin nila na ikulong ito mga kurap si ganito, kasi noon nakahaka lang Kung hindi dahil kay BBM, malalaman ba natin na may mga ghost projects sa paligid? Di po ba? Hindi po natin malalaman yun. Paano natin malalaman kung walang nagsasalita? So, maging thankful po tayo. Kasi si BBM, talagang seryoso sa kanyang sinasabing lulutasin itong problema ng korupsyon. Pero hindi po yan biro, mga sangkay. Hindi po yan biro. Sariling gobyerno at ito po ay matatawag na sindikato ang kinakalaban ng Pangulo. Pwede siyang pagtulungan ng mga ito at ipa-impeach. At pwede pang sabihin, mga sangkay, na si BBM ang mastermind. Kita nyo ngayon yung paandar ng mga DDS? Si BBM yung sinisisi? Kung tutuusin, mga sangkay, even the former President Rodrigo Duterte, hindi po niya nagawa yan. Walang nagawa si PRRD tungkol dyan. Sa korupsyon ng ating pamahalaan, lalong-lalo na pagdating po sa mga proyekto ng ating gobyerno, mga sangkay, na talaga nga namang ninanakaw yung bilyon-bilyon, trilyon na pera na mula po sa taxes ng taong bayan. So, di ba, mga sangkay, may naalala ba kayo? Ito lang, tanong ko lang sa mga DDS at sa lahat ng mga nanonood ngayon. May naalala ba kayo na pinakulong ni PRRD na isang kurap na nagnakaw? May naalala ba kayo na nagpa-imbestiga si former President Rodrigo Duterte ng rampant corruption matapos siyang magsiwalat about dyan? Wala, mga sangkay. Di po ba? Wala. Real talk, si BBM lamang ang nakagawa nito. Si Bongbong Marcos lamang ang nakagawa nito. Sa tingin mo, alam mo ngayon na may mga ghost project na ganun kalala? Kung si BBM ay hindi nagsalita nung SONA? Sa tingin mo, alam mo na itong mga diskaya pala yung namamayagpag pagdating po sa mga ghost projects at napakarami pong pera ang nakulimbat, mga sangkay, billions. Sa tingin mo, malalaman mo na napakahaba ng listahan ng mga kurakot, ng mga miyembro ng DPWH na nakikipagsabwatan sa maraming mga kumpanya ng mga kontratista. Sa tingin mo, malalaman mo na may mga involved na mga senador, involved na mga kongresista na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Do alam po natin yan, do may idea po tayo, pero tayo ngayon ay nagkaroon ng malay dahil po kay PBBM. Kung hindi nagsalita si BBM, wala po tayong kaalam-alam dyan, mga sangkay. Di po ba? Kaya, itong gagawin nyo, kung mayroon man kayong gagawing mga protesta, dapat ito ay bilang suporta kay PBBM. Dahil kung wala si Bongbong Marcos, walang alam. Bulag ang taong bayan ngayon pagdating dyan. Di po ba? Bulag. Kasi wala. Sino ba? Kung sino ba naman maglalakas loob na magsalita kung wala ang boses ng ating Pangulo? Di po ba, mga sangkay? So, mapalad po talaga tayo kasi si BBM ay talaga nga namang seryoso na ayusin ang problemang ito. So ngayon, mga sangkay, ito na. Mukhang warak na po itong si Martin Romualdez. So ayan na, nilaglag na. Ngayon, mga sangkay, may masasabi pa ba yung mga DDS dyan? May masasabi pa ba sila? Anong sasabihin nila? Yung papalit, tao-tauhan lang din ni PBBM? Kapag pabor saan niya? Anak ng toko naman, guys. Gamitin po natin yung utak natin. Binigyan po tayo ng utak ng ating Panginoong Diyos para magkaroon po tayo ng sariling pag-iintindi. Hindi yung kabobohan po yung iniisip natin. Okay, mga sangkay? Ulitin ko. Kung hindi si BBM nagsalita, wala tayong alam ngayon patungkol po dito sa korupsyon na malala o sistema ng korupsyon. Alam po natin na may korupsyon, guys. Di ba? Alam po natin yan.
Pero hindi po natin alam kung paano umaandar yung malalang korupsyon. Kung ano ang sistema. Hindi po natin alam. Pero dahil kay PBBM, anong nangyari? Nagkabukingan. Nagkabukingan mga sangkay. Walang ibang presidenteng nakakagawa nito kundi si BBM lamang. So we have to support the Republic of the President of the Republic of the Philippines. Kasi nga po, papaano kung wala na si BBM? Papaano kung hindi na sa presidente? E di back to normal. Back to the ball game na naman tayo, guys. Corruption na naman na malala. Di po ba? So, let's pray for our president. Let's pray for our country. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.